Good day guys, another new scooter ang ating i-feature. Ito yung top of the line variant ni Aerox 2025. Ito ang Yamaha Aerox SP. Sa mga malapit po sa Yamaha BF Homes Parañaque, available po sa kanila ito. Isa sa pinakamagandang scooter itong si SP ngayong 2025. Kaya naman, if you wanna know the details, tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Kapag ang pag-uusapan ay sporty looking scooter, hindi mawawala dyan si Aerox na may bagong design na ito ang Aerox SP. Ang nandito sa ating harapan, ito ang top of the line variant ni Aerox. Ito lang yung kulay na available kaya ibig sabihin, kung ganitong kulay ang sinasakyan mo, recognizable, naka-top of the line ka. Etong si Aerox ay racetrack inspired yung kanyang design. Kaya naman, kung ang hanap mo ay good in cornering with aggressive speed for a scooter, mag-Aerox ka. Para sa akin, ang nakakapigil na lang para hindi ako makakuha ng Aerox ay budget. Nasa kanya na kasi ang sporty looks at siksik pa sa features. I-check na natin agad ang kanyang gulong dito sa kanyang harapan. Ito ay may tire size na 110 80x14, same lang siya ng size dun sa kanyang V2. Syempre, tubeless pa rin ang kanyang gulong. At ito na ay naka-ABS, naka-emphasize yan on both side nung kanyang fender may decals. Kaya lang itong si SP ay single channel ABS lang, itong harapan lang yung may ABS. Ang kanyang braking system, hydraulic, single disc, and single pot caliper. Yung kanya namang suspension, telescopic fork, kulay itim po sa lahat ng bagong V3. Kung i-inspect mo yung kanyang fairings, 100% quality. Sa design ng kanyang fender sa V2, walang pinagkaiba. Ang cut naman ng kanyang fender, medyo mataas, pwede kang maglagay ng mudguard. Nasisilip na rin dyan yung kanyang busina, kaya naman kailangan mo ding maglagay ng mudguard for additional protection sa kanyang parts, especially sa kanyang body frame. Ang i-check naman natin ay ang front view ni SP. From afar, madidistinguish mo talaga na ito ay Aerox SP because of the color combination. Sa mga ilaw ni Aerox, hindi na nagtira ng bulb si Yamaha, it's all LED. Ito ang itsura kapag activated. Sa headlight naman ito, naka-projector light. Kung mag-observe naman tayo closely, rectangular yung shape ng kanyang headlight. Mas disiplinado ang ilaw nito, hindi nakakasilaw sa mga kasalubong. Sa kanyang harapan, ang pagkakaiba niya sa kanyang V2, meron itong winglet at mas naging makanto or mas robotic style itong si V3. Ang sabi ng iba, nagmukha itong airblade na malaki. Kayo guys, anong mas prefer nyo na looks ni Aerox, itong V3 o yung V2? Ito naman ang kanyang cockpit. Ito ang itsura kapag ikaw ang nakasakay. Nag-iba na yung shape ng kanyang meter panel. Dati triangular, ngayon ay square na. Nandyan pa rin yung Yamaha emblem. Ang nadagdag ay yung Yamaha dun sa may bandang itaas. When activated, ganito yung kanyang itsura. It is fully LED and colored yung kanyang display. Nandito na ang lahat ng ating kailangan. Speedometer, odometer, trip meter, fuel level indicator, voltmeter. Alam nyo ba na pwede kayong gumamit ng Google Navigation o Google Maps sa kanyang meter panel? Dahil nga racetrack inspired itong si Aerox ay meron siyang lap time. Meron din itong riding mode na sport and touring. Kung gusto mo nang mas aggressive, mas mabilis, select sport mode. Pero kung gusto mo naman ay chill at low fuel economy, pang dito-dito lang, go to touring mode. Yang display ng kanyang meter panel, pwede ring mag-iba. Meron din siyang sport mode display. Dito naman tayo sa mga buttons on the left side. It is not your ordinary handlebar switch dahil ito ay mas malaki. Nandyan kasi yung additional button para sa ating turbo Y shift plus the navigational buttons para sa ating meter panel. Yung home button, back, up and down, and then yung select. Nandito rin yung ating high and low option, turning lights button at yung kanyang busina. Wala po itong passing light. Sa right side naman tayo, nandyan yung button para sa on and off ng kanyang idling stop system. Built-in rin yung kanyang hazard light. Ayan po yung nasa gitna.
Ang ating starting system, electric starter. Wala po siyang kickstart. And speaking of start, ito po yung kanyang ignition. Keyless naka-smart key. Gaya ng dati, nandito yung buttons para sa kanyang fuel and seat. Ito naman yung kanyang front compartment, sa gilid lang siya at nandyan na rin sa loob yung kanyang charging station. Para mabuksan, diinan mo lang or i-push to open. Type-C na ang kanyang charging socket kaya mas mabilis nang mag-charge. Sa part naman na to, sporty looking ang design kay Aerox. May forged carbon sa kanyang plastic na parang NMAX din. Kung mapapansin nyo rin, andyan din yung opening ng kanyang gas tank. With fuel capacity of 5.5 liters. Ang kanya namang fuel consumption is 45 kilometers per liter. Of course mga bossing, pwede pa rin mag-iba depende sa terrain, sa weight ng driver at sa driving habits. Pwedeng mas gumastos o tumipid pa. Etong si Aerox SP ay katulad din ni NMAX Turbo, mga scooter na parang di cambio. Meron na kasi itong downshift guys, pampataas ng RPM. Meron siyang 3 stages. Meron siyang primera, segunda at tercera. Parang ganoon yung modification niya. Kapag may chance kayo na madrive ito, makaka-relate kayo sa sinabi ko. Ang mga panggilid nito ay very different dun sa kanyang standard version. Sumilip na tayo dito sa kanyang mga fairings. Ito talaga yung binabayaran mo sa kanya, yung quality. Very visible naman, napaka-precise and detailed nung kanyang design. In actual guys, mapapapito ka na lang o mapapailing sa kapugian ng scooter na to. Etong kanyang passenger footrest, mahaba rin, kaya naman yung ating comfort ay sigurado dito. Unlike NMAX na may cruising type position, si Aerox naman ay standard only. Ang kanya namang side stand kill switch na feature ay nandyan pa rin. Kung naka-deploy or naka-open na ganyan, hindi siya mag-start for safety feature. Dito naman tayo sa kanyang upuan. The quality is above standard, napakaganda ng kanyang upholstery, two-tone siya and naka-anti-slip na rin to. Kaya naman sa sudden brakes or acceleration, hindi ka dadaos-dos. Plus lapat pa ang upuan nito sa driver and elevated para sa ating passenger back ride. Wala na itong grab bar dahil tinatanggal nyo lang din. Ayaw, lima! Alright, patalastas lang yon. Dito na tayo sa kanyang rear suspension. Wala po ito sa kanyang standard. Ito ay nakabaso na or naka-subtank. Kulay gold na yan, no need for upgrades. Mukhang aftermarket na kasi. Mabanggit ko nga rin na KYB na pala yung kanyang telescopic fork, kaya naman maganda talaga yung play. Dito sa anggulong ito mapapansin nyo, yung kanyang gulong ay malaki talaga. Pwedeng-pwede talaga sa bangkingan. Ito ay may size na 140, 70 by 14, same lang dun sa kanyang V2. Additional features pa dito ay meron itong traction control system, pinagsasabay nito yung gulong ng harapan at likod para malesen ang chance na mag-slide ka lalong-lalo na sa madudulas na lugar. Pwede mo rin niyang i-on and i-off. Alright, dito na tayo sa kanyang engine type. Naka blue core pa rin to, it is still single cylinder, single overhead cam, 155cc na naka 4 valves. Ang bago dito, naka-YE CVT. This is fuel injected and liquid cooled. Sa kanyang maximum power and torque, same lang siya ng NMAX Turbo. Meron itong maximum power of 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Sa torque naman, 14.2 Nm at 6,500 RPM. Bore stroke, 58 by 58.2 mm. With the compression ratio of 11.6:1. Dito naman tayo sa kanyang likod. Yung flasher na guys, in actual ay flat po yan. Di na gaya ng dati, LED na yan, hindi na bulb. Yung taillight naman niya ay R1 inspired. Additional info, meron itong seat height na 790mm, yung kanya namang bigat o curb weight 130 kg. Mas magaan yung kanyang standard version na nasa 125 kg. Sa ground clearance naman, medyo mataas ito dahil 14 yung size ng kanyang gulong. 145mm yung kanyang ground clearance. And for the SRP is 163,900 pesos. Price may vary. Kung installment naman, ito yung sample computation. Magda-down payment ka lang ng 27,024 pesos. Ang 1 year mo is 15,192. 2 years mo is 8,976 at yung 3 years mo is 6,904. Kasama na dyan yung 3-year LTO registration. Kung gusto nyo pong mag-apply nasa Luzon, Visayas or certain part ng Mindanao ka man, mag-comment or i-PM nyo lang po ako, pwede ko kayong tulungan. Meron po tayong Facebook page na Easy Ride Journey, ayan, pwede nyo po akong i-PM.
Do not forget to like, share, and subscribe. Follow na rin po sa ating Facebook page at TikTok. At hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ride safe!